Ngayon pong month ng August, we are talking about Destined to Succeed. Ang pinag-uusapan natin ay mga bagay na meron pong kinalaman sa pagtatagumpay. Sino po dito ang naniniwala na siya'y magtatagumpay? Lord, yung pong mga naniniwala, iparanas mo sa kanila ang tunay na tagumpay. So, no pong first Sunday, we talk about discovering God's definition of success. At nakita po natin mga kapatid that there are two different kinds of success. Ito po yung worldly kind of success o yung success sa paningin ng mundo. Kapag sinabing success, ang agad na iisip ng tao ay yung maraming bahay, maraming sasakyan, maraming pera at nabibili ang lahat ng kanyang gustong bilhin, nakakapag-travel. Yun yung definition ng world when it comes to success. But in God's eyes or in God's perspective, success is doing the will and purpose of God for your life. So kahit pa ikaw ay mayroon ng mga bagay na nakikita mo dito sa mundo, lahat ng mga material things ay nasa iyo. But if you are not doing the will and purpose of God in your life, you are still a failure. Ibig sabihin ay aalis ka dito sa mundo at pupunta ka sa kabilang buhay at haharap ka sa Panginoon na wala kang maipapakitang anumang achievement of success. Kagaya ng rich man and Lazarus story. Now, noong pong last Sunday, we talk about pursuing good success. Why? Because in the Bible, God said in Joshua 1:8 that when you meditate on the word day and night, then you will obey what is written on it. Then what? God will prosper you in all your ways and you will experience a good success. So ibig sabihin, kung may good success, malamang ay meron ding bad success. So there are two different kind of success. Una po yung worldly kind of success or yung bad success. Ang bad success ay yung marami kang title, marami kang position, material things, achievements in the eyes of many people, pero ang iyong buhay ay miserable. Hiwalay ang pamilya, away-away ang mga magkakapatid, at hindi sila magkakasundo. At higit sa lahat ay napapalayo ang buhay sa Diyos. Even ang health ay hindi nagigipong maayos. But materially, in the eyes of this world, they are successful, but tanungin mo ang kanyang buhay, siya ay empty. Pursuing worldly or bad success can depress us o make us tired and empty. Kaya pansinin ninyo, kapag tayo po ay habol ng habol sa worldly kind of success, yung lagi mong hinahabol, ikaw ay mapapagod. Ikaw ay magiging empty ang iyong buhay. So ano po yung good success? Ang good success naman, ito po yung ikaw ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong journey dito sa mundo, ay ikaw ay nagmamatured, naayos ang iyong karakter, napapalapit ka sa Panginoon. Kung yung pong tagumpay ng bad success, ito ay pwede mong ma-achieve kahit ang isasakripisyo mo ay ang iyong relationship, ang iyong pamilya, at ang iyong faith kay God. Sige, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Pero, kinakailangang talikuran mo ang Diyos mo o i-give up mo ang Jesus mo. Parang ini-offer ni Satanas kay Jesus sa Matthew chapter 4. Di ba? Lumuhod ka lang sa akin at ibibigay ko lahat ng magagandang bagay dito sa mundo. But good success is different. Bakit? Sapagkat ang good success, dadalahin ka nito sa iyong pagka-inlove sa Diyos. Mapapalapit ka sa Panginoon at bubuti ang iyong buhay. Ang bad success, nagkakaroon ka ng maraming kaaway. Di bali nang ang iba'y bumagsak. Di bali nang ang iba ay mapahiya. Ikaw lang ay maging angat. However, yung pong good success, when you pursue it, hindi lang ikaw yung gusto mong maging ganun. Kundi gusto mo rin ang iba ay ma-impluwensyahan
ng tagumpay na ipinaparana sa iyo ng Diyos. Hindi ka natatakot na ikaw ay maungusan ng iba. Ang good success ay you are not afraid if someone or somebody ay mag-arise ng mas higit sa iyo. Ikaw ay matutuwa pa. Bakit po? Dahil kung nalalaman mo kung ano ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay, ikaw ay dapat ay magiging masaya sa tagumpay ng iba. Sapagkat magkakaibang design sa atin ng Diyos. We must not compare ourselves to other people. Kung ano yung meron tayo na wala sila. So, kapag lagi nating ikinukumpara ang ating kabuhayan, ang ating achievement sa buhay ng iba, ng kapitbahay, ng kamag-anak, ng mga kaibigan, mapapagod ka lamang because you do not know what is the real purpose of God for your success. So, kung ikaw naman ay naging matagumpay, let your success brings a highest glory to the living God. Yan ang purpose ng Diyos. Kaya ka pinagtatagumpay para yung tagumpay mo ay maging kasangkapan para ang mga tao ay mailapit mo sa Diyos. What is the purpose of your success kung wala ka namang naiilapit sa Diyos? Yung mga tao ay napapalayo pa nga. So, kaya mga kapatid, hindi natin maipagmamalaki sa Diyos ang anumang tagumpay, anumang meron tayo dito na na-acquire sa mundo. Bakit? All those things are nothing. Why? Sabi hindi naman natin talaga yun. When we die, iiwan natin lahat. At pag akyat natin sa langit, wala tayong dala kahit ano. Kung makakaakyat ka nga sa langit. If you are pursuing bad success, ewan ko na lang kung sa langit ka mapunta. But when you pursue good success, ito sabi ni Paul, di ba? Sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14, hindi sa nakamtan ko na ang lahat ng ang mga bagay na ito, hindi sa ako'y ganap na. Pero ang ginagawa ko ay nililimot ko ang nakaraan, sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. So, papatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos sa akin. Ang buhay na hahantong sa langit. Dapat yung tagumpay mo ay magdala sa iyo tungo sa langit. Nasasabihin sa iyo ng Panginoon, thou art good and faithful servant. That is a good success. Now, itong pangatlong bahagi ng series about Destined to Succeed. Ang pamagat ng aking pong i-share ay prepare yourself for success. Sabihin mo nga sa iyong katabi, prepare yourself for success. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, prepare yourself for success. Sino po dito ang, honestly, seriously, sino dito gusto talagang maging successful ang buhay niya? Sinong ayaw? Yung wala, okay na sa akin to. Basta ganito lang ako, okay na. Basta may kinakain 3 times a day. Tama na yun. Basta mahal ko si God. Kasama ko si God, okay na yun. Parang pa-humble effect ka pa. Alam niyo po, mga kapatid, kapag yung parang mukha kang parang yagit, mukha kang parang namamalimos, mukha kang parang laging kawawa, do you think mag-glorify mo si Lord sa ganong mong kaayusan? Halimbawa, yung mukha ka laging nanghihingi, parang naghahanap ng ayuda, parang gano'n. Parang gano'n ang style mo. Do you think you can give a highest glory to our God? Hindi, di ba? Mas madali Mas madaling mag-attract ng tao kasi testimony mo yun Parang ganito rin. Paano mo sasabi sa mga tao na my God is a healer, great healer, kung ikaw, papagaling siya. Okay mo, God is our healer. Parang ang mga tao hindi maniniwala sa iyo na ang Diyos mo ay nagpapagaling kung ikaw ay laging parang sakitin. At mas malakas pa sa iyo yung taong iyong sinesira ng Word of God. So, kaya, mga kapatid, tayo ay naghahangad ng katagumpayan sa buhay na ito, hindi para sa ating sarili kundi para sa kapurihan ng Diyos. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi natin naiisip yon. Ating iniisip lang, magtagumpay, ako, dapat ako'y magtagumpay. Yun lang iniisip natin. Pero, nabaligtad na iba ang ating na iba ang ating pananaw nung tayo nakakilala sa Panginoon. Ano sabi ng Bible sa aklat po ng 1 Corinthians 15 verse 19? Kung ang hangad lang mo dito sa lupa ay yung mga bagay na pang lupa, pang mundo, ikaw na ang pinakakaawa-awa ng tao sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Okay? So, tatanungin ko po uli kayo. Gusto po ba ninyo ng tagumpay?
Ang tanong ay ito, kayo po ba ay naghahanda para doon sa hinahangad ninyong tagumpay? Yun lang. Gusto lang nating magtagumpay, but we are not preparing ourselves for that success. Una, hindi natin alam kung anong klaseng tagumpay ang gusto natin. Ano? Kaya dapat muna i-define mo sa iyong sarili. Ito ang una. Ito dapat muna ang tanungin mo sa iyong sarili. Ano ang success para sa iyo? How do you define success para sa iyo? Para sa iyo, ano ang tagumpay para sa iyo? Yun muna ang una mong malaman. Pangalawa, na dapat mong itanong sa iyong sarili, ano yung success na nakakalugod sa Diyos? At ano yung success na hindi? Mamili kayo dun sa dalawa. Anong gusto mo yung success na successful ka pero hindi nalulugod sa iyo ang Diyos? Ang tao nalulugod sa iyo pero ang Diyos ay hindi. So, what kind of success do you want in this life? Okay, ito na po yung pangatlo. Ngayon, nalaman mo na-identify mo at alam mo na kung anong success ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. This is another question. Are you ready? Are you prepared for that success that you want to receive or achieve in your life? Ay, handa ka na ba? Marami pong yung iba gusto magtagumpay, gusto kong magtagumpay, pero wala naman silang ginagawang mga paghahanda para doon sa inaasam nilang tagumpay na yon. Success does not happen automatically. It is the result of our preparation. Hindi yan basta nangyayari na lang ang tagumpay. Yan ho ay resulta ng ano? Resulta yan ng paghahanda. Basahin po natin ang sinabi po doon sa sa aklat po ng Proverbs. Proverbs chapter 20 verse 18. Basahin natin ng malakas para mag-ring sa ating isip at sa ating tainga. Okay, go! Ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag kang pumalaot sa labanan. Pwede kang pupunta ka sa gera na dala mo lang helmet. Wala di ba? Yung mga suwasabak sa gera, talagang yan. Talagang fully armed. Dapat ready ka, may pagkain, may pang lahat na, may bala at kung ano-ano. Ganyan din po mga kapatid, sa pagharap natin sa tagumpay, hindi yung basta na lamang yan, basta nangyayari. Success does not just happen. We need a serious preparation to make it happen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, success that just not happen. We need a serious preparation to make it happen. Merong paghahanda kang gagawin. Sabi ko nga po, marami ay gusto nilang magtagumpay, but they are not preparing themselves. Wala silang ginagawa para maharap nila yung tagumpay o para makamtan nila yung tagumpay. Gusto lang nila ng tagumpay. Kaya yung iba, hindi nagtatagumpay o kung dinaanan man ng tagumpay, nawawala rin yung tagumpay sa kanila. So, mga kapatid, tayo ay nandirito at tag-aaral ng salita ng Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon ay yung tagumpay na iparanas niya sa iyo, hindi lang yung overnight na tagumpay. Yung ba parang nanalo ka sa loto, pagkatapos kinabukasan pagising mo, pulubi ka na uli. Panaginip lang mo na yun. May mga gano'n, ano? Ay yung nanalo sa loto, naging mayaman for 3 months, for 3 years, pagkatapos they end up poor. Naging worse pa, nakulong pa, nagkaroon pa ng kaso. Bakit ganon? Because they are not ready. Hindi sila handa doon sa mga ganong kalaking pagpapala, ganong kalaking blessing, hindi nila na-handle ng maayos. Kaya, ano po ang nangyari? Kasi nga, ang nangyari sa kanila, laging shortcut yaman, shortcut tagumpay. Alam niyo po ba that success is a result of a process of preparation? Kapag sabing preparing, it means you must pass through the preparation. Yung ipiprepare mo ang iyong sarili para doon sa tatagumpayang yon. Ano po ba ang naidudulot sa atin ng paghahanda? Ang dapat nating maintindihan, mga kapatid, being prepared gives us confidence. Subukan niyo na po na halimbawa ay magpapa-interview kayo tapos hindi kayo handa.
Hindi kabadong-kabado kayo dahil hindi kayo prepared. Mag-i-exam na pala. Eh, kalalaro mo ng kalalaro, hindi ka na nakapag-prepare, hindi ka nakapag-review. Kabadong-kabado ka sa pag-i-exam. O kaya bigla ka na lang natawag dito sa unahan, ikaw pala yung mag-closing. Mag-speak in tongue ka na lang. Ay, ganun, ano? Pero, pansinin mo, 1 week before kang mag-lead ng song or 1 week before kang mag-lead ng prayer, you are very confident. Bakit? Kasi prepare ka. Pati nga yung ipipreach ng pastor, sinabi mo ng lahat eh. Kaya ang pastor, hindi na nagpe-pray. Di ba? Minsan may nag-comment sa aking YouTube. Eh di siyempre, pag tayo ko, dire-diretso na akong pag-preach. Nakakapag-preach ka na hindi nag-pray. Sinagot ko siya. Alam niyo, bago ako nagsimulang mag-preach, nagpapastay pa ako. Nagpe-pray pa ako ng 1 oras. I speak in tongues 3 to 4 hours. Tapos pagkatapos yung mag-o-opening pa doon sa aming program, may magpe-pray. Ba't ako pa magpe-pray pa? Ibig sabihin, di ako naniniwala doon sa mga prayer na anong yun. So, ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ito lang sasabi ko, pag ikaw ay handa, ikaw ay may confident na humarap doon sa interview, halimbawa interview. Kaya nagiging successful yung interview, hindi ka kinakabahan, hindi ka natatakot because prepared ka sa lahat ng iyong sasabihin. Eh bigla kang dinat na ng mga iyong mga pinsan, ng iyong mga bisita na walang pasabi-sabi. Ano ang nangyayari? Kung ano na lang naihanda mo, sardinas ka nung meron dyan. Pero pagka sinabi sa iyo, ikaw nakakapag-prepare, pansin mo, na malaki ang nagiging tagumpay na dulot sa iyo kapag handa ka. Di ba? Nagiging successful yung iyong pag-perform because you are prepared. Another thing, mga kapatid, being prepared help us to work faster. Yung mga nagiging mabilis ang ating pagkilos, hindi yung pagising mo sa umaga, hindi mo alam kung uunahin mo. Alam niyo po ba, kung bago ka matulog, halimbawa, ikipapasok sa school, ipin-repair mo ng lahat ang iyong mga gagamit na doon sa school. Pagising mo sa umaga, dampot mo na agad ang iyong bag, diretso ka na sa school. Pero kung hindi ka ready, mamaya nakalimutan mo ang lapis mo, nakalimutan ang notebook, pumasok ka, wala kang bag. You are not ready. Hindi ka makakakilos ng mabilis if you are not prepared. Yun ang ipinapakita dito. Lahat tayo naranasan natin yan. Yung kung kailan ka nagmamadali, tsaka ka pa, sabi nila ay nagtatagal. Because that is the result of being unprepared. Na lalong tumatagal, lalong nagko-consume ng marami kang oras. Sa halip na matatapos mo ang iyong trabaho ng mabilis kasi prepare na ang lahat, tumatagal tuloy ang iyong ginagawa kasi ang dami mong mga nakalimutan. At ang pangatlo po ay being prepared saves us time. Imagine mo, kung ikaw ay karpintero tapos doon ka pa maghahasa ng lagari sa oras ng trabaho na dapat ay yung oras na dapat ipagpupukpok mo, ipagkukumpuni mo, ipagpuputol mo na ng mga kahoy, ay doon ka pa naghasa ng iyong lagari, ng iyong mga gagamiting mga itak, ay papaano? So, time-consuming. And another thing, being prepared enables us to become an excellent. Hindi yung basta na. Hayaan mo na bukas. Bahala na. Pero yung being prepared, ikaw ay nagiging excellent. Yung lahat ay ayos na ayos. Alam mo yung gagawa ka ng project, 1 month before, sinasabi ng teacher, wala mo, matagal pa naman yan. Tapos hindi ka naghahanda, tapos kinabukasan na ipapasa, tsaka pamadali, tsaka kung ano-ano, paano ginawa mo, cellphone ng cellphone, scroll ng scroll. Tapos hindi mo inuna ang project, kaya hindi mo nagawa ng maganda. Basta na. Nagawa mo isang bagay, yung basta na. Basta lang may maipasa. Walang excellence. Pero pagka ikaw ay nagpiprepare, nagagawa mo ng maayos, napapaganda mo, nai-improve mo, nadidevelop mo. Kaya, nagiging excellent. How to prepare ourselves for success? How should we prepare? So, sino dito ang gustong maging handa para yung pagtagumpay ay dumating sa kanya? Ito ang ano po, sasabihin ko sa inyo, ito ang tagumpay na
nais mangyari sa atin ng Panginoon. Yung tagumpay, mangyari sa atin. Yung bagay kagay, sabi nung mga teacher, hindi dinoktor o hindi yung bang tapal-tapal na tagumpay. Para magmukha kang tagumpay, kasi yung iba, ginagawa, kailangan ako may bagong cellphone, brand new ang aking mga damit lagi, at saka yung mga etiketa, talagang ilalabas ko para makita nila, made in US. Ordaneta State. US pala, galing pala sa Ordaneta. Ano? Yung cellphone dapat naka-iPhone. Wala namang problema doon. Di naman ko sasabing wag na, bawal. Di, ang point doon, kung kailangan mo sa iyong business, kailangan mo sa iyong trabaho, dahil baka, kunyari, isa kang programming editor or whatever, na kailangan mo talaga, bumili ka nun. I-upgrade mo ang iyong mga gadget. Kung yun ay ginagamit mo sa iyong work. Pero kung ikaw naman ay estudyante pala, nahingi ka pa ng hingi ng baon sa iyong magulang, magtiyaga ka muna sa Android. At yung mga kilala kong mga mayayaman, simple lang ang kanilang cellphone. May phone nga. Cellphone. Meron nga ako isang kilala. Ang kanya ko yung dipindot. Yung, yun lang pantawag sa mga kliyente niya. Walang mga cellphone. Ang kanyang negosyo ay kalaki. So, ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Hindi mo kinakailangan na yung bang ikang magtapal-tapal, yung ipakita sa mga kamag-anak mo para mukha ka lamang tagumpay, pero ikaw ay pressure na pressure. Hindi mo kinakailangan gumawa ng mga ganon. Ito yung masasabi ko lamang para hindi ka, kasi ang pinupurso mo kasi, ang worldly success, hindi mo siya masusustain. Yes, sa pangkasalukuyan, pwede mo siyang maipakita. But in the long run, dahil hindi mo na siya masustain, pagdating dun sa dulo, you will end up nothing. Parang ganito, halimbawa, gusto niyo pong magpataas ng bahay. Gawin yung 5th floor, gawin yung 10th floor. Pero bago po ninyo magawa yun, na siguradong hindi magigiba, pagdating dun sa 9th floor, na parang katulad nung nangyari diyan sa Angeles na bumagsak, ay simula pa lamang, ay ang pundasyon ay palalimin na agad. Tama. Dapat ay tama yung maging pundasyon. Kundi simula pa lang, para ako'y maging matagumpay, siya, para makapasa, para ako'y kasama sa honor, ay siya, kakausapin ko na yung instructor. Sige, ikaw ihahatian ko ng aking allowance. Pagka, every katapusan, bibigyan kita, basta taasan mo aking grades. Pero pagdating naman sa dulo, hindi mo kayang i-sustain yun. Paano sa interview? Paano ngayon pagka nag-final exam na, yung board exam na, wala kang maisagot ngayon kasi nakuha mo ang mataas na score dahil nagbayad ka lang, hindi mo talaga pinagana ang iyong kaisipan. So, ibig sabihin, hindi tama yung naging pundasyon mo. So, kung gusto mo ng success na, alam nyo po, mga kapatid, success will come to you, it will flow to you naturally. Ang success ito ay resulta lamang ng kung anong preparasyon ang ginagawa mo sa buhay mo. Yung preparation is you are developing yourself, improving yourself daily. Kahit kaunti, kahit na gatuldok, at least meron kang isa na binabago, ini-improve sa iyong sarili. Sabi nga ni John Maxwell, sa totoo lang, hindi naman madaling magbago Pero kung meron lamang sa isang araw na isang bagay kang babaguhin sa iyong sarili, isa lang, wag 10 agad. Isa lang. Isang araw, meron kang isang bagay na babaguhin sa iyong sarili. Bilangin mo yan, sa loob ng isang taon, meron kang 365% na nabago sa iyong buhay. Yes. So ano ang ating ginagawang mga paghahanda? There is no shortcut into success. Ibig sabihin yung iba'y shortcut na lang para maging matagumpay. Yung iba, parang ganito, yung veteran leader, veteran mga politician, mga gagaling, dahil magre-retired na sila at papanaw na. Ngayon, yung anak na patambay-tambay na walang ginagawang pababa-basketball lang at walang kaalam-alam sa pamumuno, biglang siyang isasalpak at papalit. Anong mangyayari sa pamumuno? The city will collapse. Bakit? Wala namang ginawang preparasyon Nakuha po ba ninyo? Ingay lang pero walang preparasyon.
Importante mga kapatid, huwag tayong masyadong nakatuon sa tagumpay. Kung gusto mong magtagumpay, huwag doon ka tumuon sa tagumpay. Huwag kang maging diehard na nakatuon ka doon sa tagumpay. Magtuon ka sa pagdi-develop at pag-i-improve ng iyong sarili. At yung tagumpay, kusang dadating yun sa iyo. Kahit hindi mo hinahabol. Halimbawa, ikaw ay magpakahusay sa iyong skill, sa iyong larangan, kung ano kang gift ka. Ikaw ang hahanapin ng mga tao. Ikaw ang hahanapin ng opportunity. Dahil ang iyong sarili ay iyong ini-improve at iyong dinidevelop. So ano po ba ang dapat nating ihanda? How should we prepare for success? So are you ready? Number 1, prepare your mind. Sabihin mo nga sa iyong katabi, prepare your mind. Kung gusto mo ng tagumpay, ang unang-unang dapat mong ihanda ay ang iyong kaisipan. Yung iba na shock. Ganito pala. Hindi ko alam. Pag nagkaroon pa lang negosyo, ang dami palang problema. Ang dami palang mga taong pupunta sa akin na ganito, ganyan. Wala kang kaalam-alam. Dapat bago mo pinasok ang isang bagay, inaral mo muna in advance. Learn ahead. Halimbawa, gusto mo mag-teacher. Halimbawa, gusto kong maging isang successful teacher. Tapos, hindi ko alam, ganito pala pagiging teacher. Araw-araw kang magtuturo. Ha? Ngayon mo lang nalaman. Dapat yung iba, bata pa. Naalala ko yung si Yumi, gusto itong kukunin. Bakit? Inaalam na itong susweldohin daw. Magaling pa ako ikaw at alam mo na agad ang susweldohin. Yung iba, yung susweldohin agad, ang tinitingnan. Pero ang tanong, are you in capacity to handle the pressure, the problem na dadating? Kung hindi ka handa sa mga problemang iyon, ay dapat yun ang unahin mo na gawin sa iyong sarili. Paano kung may magtanong ng marami sa iyo, kaya mo bang sagutin lahat yung mga question na yun? So, ano ang kailangan mong gawin? Learn ahead, acquire more knowledge. Think ahead. Know what you are going to do. Yun ang kailangan mong gawin. Prepare your mind. At dapat yung iyong mindset ay tama ang pagkakaayos. Hindi, alam nyo po, marami pong sabihin nating nagiging masagana ang buhay dahil pinamanahan ng magulang, nagiging mayaman kasi dahil hindi talaga sila mismo sa kanya galing ipinasa laang. Pero ang mindset ay hindi naging ayos. Pero kahit sabihin natin ikaw ngayon ay hindi nakakaangat sa buhay, pero ang iyong mindset ay tama, ang iyong mindset, it will bring to you into a good success. Yung pong isang gumagawang kumpanya ng factory na gumagawa po sila ng mga tsinelas. Ngayon, meron po silang isang gustong island na pagtayuan ng kanila pong negosyo. Magbabranch sila sa isa pong island ng tindahan nila ng mga tsinelas, mga footwear, ganun. Ngayon, ang ginawa po nung may-ari, nagsugo siya ng magsosurvey doon sa island para tingnan, magkaroon ng feasibility study. Kung kikita ba, mabebenta ba yung kanilang itinitindang mga sapatos. Di pagpunta niya doon, sumakay siya sa aeroplano, pagbaba niya doon sa airport, ang mga sumulubong sa kanya, mga taong walang sapin sa paa. Pati yung hotel na kanya pinuntahan, mga tao ay nakapaalam. Ano ba yun? Hotel, walang ang mga nakasalubong sa palengke, walang suot na mga tsinelas. Ay bumalik na siya at sabi niya, "Sir, negative sir, hindi mabebenta ang ating tinda doon." Ay bakit? Walang nagchichinelas doon eh. Sa kagustuhan po nung may-ari ng pagawaan ng tsinelas at sapatos na ma-extend yung kanyang negosyo doon sa island na yon. Nagsugo ulit siya ng isa pa para mayroong second option. Ika nga. Pagpunta ho doon nung kanyang pangalawang sinugo, nakita niya nga. Walang
walang mga suot na tsinelas, walang nagsasapatos, pati sa palengke, lahat ng makasalubong niya. Walang nagchichinelas at walang nagsasapatos. Umuwi siya, tuwang-tuwa. Sir! Potential, sir. Sir, may good news. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang mga tao po doon sa island na aking pinuntahan, wala pa kahit isang naka-chinelas. O, ay ano ngayon? Ang gagawin natin, tuturuan natin silang magsuot ng chinelas. At pag sila'y natuto, nako, bibili sila sa atin. Sold out ang lahat ng ating tinda. Pansinin nyo, parehas ang sitwasyon, pero magkaiba ang isip. Tanungin mo yung sarili, paano ka ba mag-isip? The way you think determines kung ang success ay darating sa iyo. Kaya, kung ikaw ay laging ganyan mag-isip, kung mag-isip ka lagi, eh, parang mahirap, walang ganito, walang ganyan. Dapat ang gobyerno, ang inuunay mga ayuda, ang inuunay mga... Pag laging ang lahat ng pera ng gobyerno ay gagastusin lang sa ayuda, wala nang mararating ang bansang Pilipinas. Bakit? Ang dapat ay ang ating pag-isipan ay mag-build ng mga business at trabaho. Para kahit hindi bigyan ng ayuda yung mga tao, may makakain dahil sila'y mayroong mapapasukang trabaho. Pero majority ng thinking ng Pilipino, dapat yung mga gay ay wag nang ituloy yung mga proyektong yan, dapat gastusin na lang sa ayuda. Alam niyo po, lahat ng pera natin doon lang gagamitin, walang mararating ang ating bansa. At saka ang isa pa, kung ang mindset mo lagi ay tinutulungan ka dapat ng gobyerno, ay wala ka ding mararating. Ba't ka nag-anak ng 10, tapos lahat ipapasok mo sa 4-piece? Tama na ang isa. At least wala kang problema na pag-aralin. Pero kung kaya mo naman na ba't nung unang panahon, kahit 10 ang anak, oo, pero napag-aral nila lahat. No? Sa panahong ito, hindi na mahirap na ang gayo. Noon kasi hinihingi lang ang mga mga tanim halos ipamigay di ba? Mga pagkain noon. Ang tubig pwede kong sumalok lang, humingi sa kapitbahay. Ngayon ang tubig, kahit tubig binibili, pati nga hangin binibili na di ba? Sino ditong nabili ng hangin? Tayo nga, nabili nga tayo ng hangin dito So, the point is this. Sa panahong ito, mga kapatid, ang kailangan natin is to develop, to increase, to acquire more knowledge. Bakit? Kung hindi ka mag-acquire iba ho yung knowledge sa ating panahon. Iba yung knowledge sa ating panahon. Iba yung knowledge, pag-acquire ng knowledge noong 1980s, noong 1970s. Yung knowledge mo noong 1970s, 1960s is different sa knowledge today. Nung kami, nag-aaral kami, para kami po ay may magawang project at may mai-submit. Pupunta kami sa library, maghapon na kaming tingin ng tingin doon sa pinahanap ng teacher na yun, hilo na na libro, na iisa namang salita. Bino mo, lahat ng librong yun, babasahin namin ganyan. Hindi naiintindihan ng mga Gen Z yun, ng mga alpha. Ngayon, tatanungin lang, ChatGPT, ano ito? Di ba, mamaya, nagtatanong ka, hindi pa tapos yung tinatype mo, nagsagot na. Ganun kabilis yung search engine niya. Imagine mo, pag may ChatGPT, lahat ng mga library sa buong mundo, nasa cellphone mo na, ganun pa kabilis. Kapag wala ka pang natandaan at natutunan kahit isang aral sa isang araw, ikaw na ang pinakakawawang tao sa panahong ito. Dahil hindi ka natuto kasi puro drama ang pinanunood mo, yung mga tulpo ang gusto mong panoodin, at saka yung mga kung ano-ano. Paano dadagdag ang yung skill? Tapos pagka in-interview ka, wala kang maisagot. Kaya po ako ay pumasok sa inyong kumpanya kasi po para po may pangkain. At saka po para po matuto. Para ka pala matuto. Ano ba? Mag-OJT o maghanap ng trabaho? Pag ikaw ay ibig sabihin ay skilled. Ang hinahanap ng mga company, yung skilled. Ibig sabihin skilled, yung marunong, maalam. Pag i-hire ka ng company, ang ilagay mong sa notes, I can help your company para maayos ang lahat ng mga problema. Di ba? Ganun. I can solve
any problem of your company. Siguro, talaga, ikaw nga kailangan namin, hard ka na. Pero yung parang pag nagmamakaawa ka, parang yung minsan may dadaan sa inyong walay mo, parang awa nyo na, paki-like naman ng aking video. Ako hindi nagla-like sa gayon. Bakit? Parang namamalimos. Pero kung gusto mong gumaling, gusto mong humusay, dumami ang iyong alam at magkaroon ng knowledge, subscribe to my channel. Or else, hindi mo makukuha ang mga knowledge. Yung magsasubscribe talaga ako doon kasi karunungan ang ini-impart niya sa iyo eh. Pero yung magmamakaawa ka, parang ang success wala doon sa gayon. Dapat yung ang success, yung ikaw ay magiging smart, ikaw ay madadagdagan ng iyong knowledge. At pag ikaw ay maraming knowledge attract success. Makaka-attract yung tagumpay sa iyo. Yes, kita nyo po ang mga hinahanap, mga hina-hire ng mga malaking kumpanya. Yung makakasolve ng problema ng kumpanya nila. Yung mga skilled. Halimbawa, driver. Yung mga skilled talaga. Di ba? Yung talagang magagaling. Hindi yung kahapon lang nag-aral. Sige, hire ka na. Ito yung talagang hinubog ng panahon. Ito yung talagang marami ng record, ng kagalingan, ng kahusayan. May ebidensya. Kaya kayong mga kabataan, mga generation na ngayon, invest more knowledge. Pag sa mga training, sa mga learnings, kahit may bayad, pasukan ninyo. Hindi lamang puro entertainment ang ating gustong puntahan, nagbabayad ng mahal sa mga entertainment. Diba? Pag may dadating na artista, sige tayo magbayad at magkukonsert ng kalaki-laking bayad. Pero pag sa mga training, learning, wala bang libre? Bakit ka naghahanap ng libre? Ang knowledge, yan ho ay talaga'y binabayaran. Sabi po ng Proverbs, kung gusto mo ng karunungan, magbayad ka ng mahal. Sabi po sa aklat ng Ecclesiastes or Mangaral chapter 10 verse 10, if the axe is dull and its edge unsharpened, anong sabi? More strength is needed, but skill will bring success. Inihalin tulad ang skill ng isang tao sa isang kutsilyo, axe, itak, gunting na matalas or mapurol. Sino dito ang nakapaggamit na ng kutsilyo sa bahay na ang kanyang kutsilyo ay sobrang purol? Nagmamadali ka dahil tanghali na, magluluto ka ng pork chop o magluluto ka ng kung anumang beef sa inyo. Pork steak, hiwa ka ng hiwang, hiniwa mo ng hiniwa ng ganyan. It takes more effort, di ba? Nakakapagod. Pero pag matalas yung iyong kutsilyo, pasin mo, isang ganun lang effortless. Kasi matalas. Ikinumpara yan sa knowledge or sa skill ng isang tao. Kapag kayo po ay sabihin nating nag-aaral, nagbabasa, umaattend ng training, magiging madali para sa inyo ang sumagot sa school, sa interview. Magiging madali para sa iyo kung paano mo i-present yung iyong report o yung iyong ginagawa. Paano ko nagiging confident at nagiging madali para sa akin ang makapag-share ng ganitong pag-share sa inyo? Because I learn a lot in advance. Kumbaga, binasa ko na. Ni-review ko in advance. Lalo pa ngayon, walang labasan sa bahay. Anong gagawin ko? Magti-TikTok maghapon? Hindi, magbabasa na lang ako na magbabasa to gain more knowledge. It will sharpen, it will develop your skill. Paano, Pastor? Ang skill ko ay sa pagluluto. Di, magluto ka na magluto. At gagaling, kuhusay ka. May kasabihan nga na, try and try. Huwag namang until you try. Until you succeed. So lahat po yan, mga kapatid, ng tagumpay na hinahangad natin, may preparation. At ang unang ipe-prepare mo ay ang iyong kaisipan, ang iyong mind. Isa pang story. Meron pong dalawang lumberjack. Yun yung lumberjack, yung nagpuputol ng kahoy sa bundok. Trabaho nila, yung magputol ng kahoy sa bundok.
sabi nung bata, yung bago palang pasok sa trabaho hinamon niya yung matanda. Tatang, padamihan tayo ng naputol na kahoy sa maghapon. Kung sino ang pinakamadami, siyang panalo. Napangiti yung matanda at bakit siya hinahamon ng bata? Siyempre, pag tiningnan mo naman sa sigla at sa kisig, edi siyempre yung bata na may mas masigla. Yung matanda na may siyempre uugod-ugod na yon. Isa, dalawa. Bago pa makahataw, mapilit yung bata, basta subukan natin. Siya, sige, hinamon. So, ngayon po, nung oras na po ng kanilang trabaho ng pagpuputol, ang ginawa ho ng matanda, umupo muna. Kinuha ho yung bato yung matalas na bato. At ikiniskis yung kanyang axe o yung kanyang palakol. At nung pagkakita ng bata na hindi pa nag-uumpisa yung matanda, pinaspasan na agad ang pagpuputol. Uunahan mo na yung matanda habang wala pang ginagawa. Kinikiskis kasi niya yung kanyang axe doon sa sa bato. Tapos maya-maya, nung tapos na siya, tsaka humataw ng taga. Tapos after 1 hour, nagpahinga uli yung matanda. Kiniskis niya uli sa bato yung kanyang axe. Pagkatapos, taga uli. Pagkatapos po ng oras ng kanilang trabaho, nung alas 5 na, binilang nila ang kanilang mga naputol. At laking gulat po nung bata, bakit yung matanda? Mas madaming naputol na at naitumbang kahoy. Samantalang siya'y hindi naman agad nagsimula at tumitigil pa. Samantalang siya'y aspas ng pagpuputol. At nagtanong siya doon sa matanda. Ano ang sabi? Sabi po nung bata, bakit po kayo patigil-tigil ng pagpuputol? Samantalang ako, dire-diretsong nagpuputol. At the end of the day, ba't mas marami pa kayong naputol na kahoy kaysa akin? Anong sabi nung matanda? Kasi hindi ka naghahasa. Alam niyo po ang ibig kong sabihin? Gayon din tayo. Basahin po, if the iron is dull and its edge is unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Ibig sabihin yung skill, yung matalas ka, ikaw ay talagang very sharp. O balik tayo dun sa Proverbs 20 verse 18. Anong sabi sa Proverbs 20 verse 18? Ang tagumpay o ang payo ay kailangan para magtagumpay. Pag sinasabihan ka ng iyong magulang, ikaw ay makinig doon. Bakit? Kasi sila ay pwedeng 30 years ahead. 30 years advance na sila sa knowledge na hindi mo pa na-achieve. So, ang mabuting payo ay kailangan para ano daw? Para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag pumalaot sa labanan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you must be prepared. So, anong ihahanda? Prepare your mind. Paano ipiprepare? Magbasa, mag-aral, umatid ng training. Pag mayroong mga nagtuturo, makinig. Bakit? Learning yun. Kita ninyo, pag nakikinig kayo, nagtanong ang teacher, maya-maya makakasagot kayo higit sa alam ng inyong mga kaklase. Bakit? Naririnig ninyo ang hindi naririnig ng inyong mga kaklase. Naririnig ninyo ang hindi naririnig ng mga matatalino sa inyong school. Dahil narinig ninyo, hindi niya narinig, advance kayo ng knowledge. At dahil advance kayo ng knowledge kayo sa kanila, pag may itinanong na may kinalaman sa inyong narinig, kayo makakasagot, sila hindi. That is mind preparation. At saka, hindi ka masyasyak. Pag ang tagumpay dumating sa iyo, alam mo kung ano ang gagawin. Alam mo kung paano mo isosolve yung problema. Dahil bago ka pa dumating doon, napag-isipan mo na at napaghandaan mo na. Ganon din sa pagtatayo ng bahay. Bago nila itinayo ang bahay, meron mo nang ginawang pagko-compute ang engineer. Para pag dumating na yung problema, alam po nilang isosolve yung problema na yun.
At pangalawa po, na dapat nating i-prepare ay ang ating heart. Prepare your heart. Sabihin mo sa iyong katabi, handa mo ang puso mo. Kasi ganito yan eh. Pag ikaw ay nagtatagumpay, listen, pag nagtatagumpay ka, hindi lahat ng tao masaya. Yes, hindi lahat ng tao masaya pag yay, tagumpay! Hindi, yung iba, naiinis. Ako po nagtataka, ang ating JA1 page, wala namang itinuturong masama. May tinuturo ba tayong masama? Wala naman tayong sinisiraang mga tao. Wala naman tayong mga kinakalabang mga politiko. We are just telling good news. We are just encouraging people. We are just preaching and sharing the gospel through our Jesus the Anointed One Church page. You know what happened? Nawala sa ano? Nawala sa website. Nabura. Bakit? Siguro may nagsumbong kung anong sinumbong na wala namang ginagawang violation. Alam niyo po, yun ay pagkatapos ng concert, na tagumpay na concert ng ating bishop. What is the point? Hindi lahat ng tao masaya kapag nagtatagumpay ka. Pero hindi importante kung malungkot sila o masaya sila. Ang importante, naging masaya ang Diyos sa ginagawa mo, sa performance mo. Sino ang gusto mo maging masaya? Masaya ang mga tao, mga kapitbahay, mga kamag-anak mo, pero ang Lord, hindi masaya sa ginagawa mo. Kasi tapal-tapal lang naman yung tagumpay na yun. Pinakita mo lang naman sa labas, pero in reality, hindi naman talaga yung katotohanan. Prepare your heart. Bakit? Kasi maraming bashers. At kung ikaw ay balat sibuyas, tampuhin, nasabihan ka lamang ng isang bagay na nako, yan na may nagmamalaki. Baka ikay maghapong tulala. Kasi minasabi lang na biro, isang biro na salita, excited ka, nung marinig mo parang wala ka ng gana. Kapatid, kinakailangan nating patibayin dito ang loob natin dahil hindi lahat ng tao na makakakita ng iyong tagumpay ay magiging masaya. Hindi lahat magsasabi ng good sa iyo. Hindi lahat magsasabi ng maganda. Maraming bashers, maraming iba magko-compliment. Yung iba, maraming makapagsasabi ng masakit na salita sa iyo. At kapag yun ay dumating na sa iyo, ano ang mangyayari sa iyo? It hurts. Pero ang tanong, magpapatuloy ka pa rin ba? O i-ignore mo lang? Papalampasin mo lang siya at hindi mo siya dadamdamin. Pag lahat ng sinasabi ng tao ay dinadamdam mo sa iyong puso, mahe-hurt ka, magtatampo ka, piniplis mo sila. Kaya kinakailangan ditong patibayin ang iyong loob. Ang importante, maging right ang iyong heart, ang iyong motive. Na kaya mo ginagawa mo isang bagay na yun because you want to give a highest glory to your Creator. Kahit anong sabihin ng tao sa iyo, hindi ka na, yes, bilang tao, magtatampo tayo. Pero wag mo nang pahabain pa na 10 taon, nagtatampo ka, 5 taon, 5 araw, 1 linggo. Ang dami mo nang hindi magagawa. Magtampo ka lang, maghapon. Nako, paralyzed na ang iyong sarili, hindi ka na makakilos. Sa trabaho mo, sa lahat. Diba, yung damdamin mo, halimbawa, pinapayuhan ka ng iyong magulang. Ikaw ha, ipupunta ka sa school. Alam mo yung mga magulang natin, hindi oriented. Baka naman yan, jowa-jowa lang ang ginagawa mo ha. Ayoko nang umuwi sa bahay. Ayoko nang magpakita sa kanila. Dinamdam mo agad, yun naman ay sinabi lang sa iyo. Sinabi lang nila yon. Pero ikaw naman, nagtampo ka na. Siyempre, hindi sila marunong gumamit ng salita kasi kulang din sila vocabulary. Kasi yung ginamit ng salita, napanoodin lang nila sa drama. Yung salita, inulit lang sa inyo. Daway silang mga tuwiran. Alam mo, minsan ang ganda makipag-usap sa ChatGPT. Mas maganda pa siyang kausap. Maganda siyang sumagot. Iko-correct ka pag mali ang iyong grammar. Iko-correct ka. Hindi ganyan ang tamang pagsasabi. Ganito. Kaya mga kapatid, gusto nyo tumalinaw, yun ang panghasa. Panghasa ng isip. So, ano pong ibig ko sabihin? I-prepare natin ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating damdamin. Kasi sa success na mararanasan mo, hindi lahat ay magiging masaya. Hindi lahat ay pupurihin ka. Ang iba ay magsasabi sa iyo ng mga negatibong bagay. Ang importante, sa puso mo, may katapatan.
may tamang motibo. Naaayos ang yung karakter mo, inaayos mo. Sabi po sa Proverbs, chapter 4, verse 23, basahin natin, 1, 2, 3, go. Above all else, guard your heart. Pansin nyo, above all else, guard your heart. Kasi kapag affected ang iyong puso, kita nyo mga tao, maraming hurt sa buhay, unforgiveness, maraming mga jealousy, hirap silang umangat kasi nagiging bagahe yun sa loob nila. Kahit pasabihin natin ng tao, well-educated, maraming alam, pero pag ang puso na, kita nyo, magagaling, mahusay, nagtampo sa kanilang boss, sa kalampane, tuloy resign agad. Di ba, ganon? Kaya sabi ni King Solomon, kapag ikaw ipinagsabihan ng iyong amo, huwag ka agad ora-orada na mag-resign. Palampasin mo yun. Sabi ni King Solomon. Dahil kahit ang malaking pagkakamali, ito yan ay pwedeng maipatawad. So kaya kapag tayo ay driven lagi by our emotion, yung bang hindi natin makontrol ang ating emosyon, yung bang pag galit tayo, galit, ganun, no? Yung nagwawala tayo, yung hindi natin makontrol ang ating damdamin. Kitang-kita. Yan, makitang-kita tayo galit. Sabi ng Bible, ang tao daw matalino, hindi nakikita ang kanyang galit. Kahit siya'y galit, nagagalit. So, yung bang masyado kang bulgar, yun, kailangan may ayusin ka sa iyong puso. Kailangan may adjust ka. Yung kahit galit ka, hindi ka nagmumura, hindi ka nagwawala, hindi ka nangiiskandalo. Hindi masamang magalit dahil si Jesus naman ay nagalit. Pero yung iba, well-educated, may doctoral degree, may master's degree pa, pero nag-iiskandalo sa opisina pagka may narinig lang na isang hindi magustuhang salita. Hindi nagiging maganda ang kanyang record. Why? Because of the character. Bakit? It's the matter of the heart. Kaya sabi, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Sa ibang translation, comes the issues, many issues of life. Sabi po sa Proverbs chapter 16. Proverbs 16 verse 9. Basahin natin. In their hearts, human plan their course. Kita nyo ha, pag ang puso mo ay tama, maganda ang plaplanuhin mo. Pag ang puso mo may inggit, may galit, kita mo, ang taong may inggit, may galit sa puso, pag nagplano yan, yung pagpapabagsak ng kapwa, kailangan ko yan, para hindi nyo ako maungusan, sisiraan ko yan sa social media. Ganun, mag-iisip ka ng kung paano mo pababagsakin yung, yung iyong kakompetensya o ang ibang tao. It's a matter of the heart. Kaya dapat po ang puso natin, mga kapatid, ay ating bantayan. Lalo na kapag tayo ay nakakaranas na ng tagumpay. Dahil your success can destroy you or make you. Depende sa kung anong klaseng puso meron ka. So, pangatlo ay prepare your hands. Prepare your hands. Sabi nung isang anak sa kanyang nanay, "Nanay, ang pangarap ko po, pag ako'y lumaki, ay maging isang successful na abogado." Bakit? Bakit yan ang gusto mo, anak? Kasi po, gusto ko pong makatulong at ayusin ang buhay ng mga tao. Ganun ba, anak? Ay siya, pasok doon sa iyong kwarto at ayusin mo ang mga unan, mga hinigaan mo doon, ayusin mo ang mga kalat. Bakit gayon ang sinabi ng kanyang ina? Alam niyo po, mga kapatid, what you are doing today determines who you will become in the future. Kung ano ikaw ngayon, yan ay nagpapatunay na kung ano ka magiging sa hinaharap. Gusto mong maging isang successful na chef. Inutusan ka ng nanay mong magprito ng itlog. Ayaw mo pa. Takot ka sa tilabsik ng mantika niyo. Ayaw mo yan. Bumili na lang tayo sa food panda mo pa-order. Paano ka magiging isang successful na chef? Kasali yun, yung pagkiskis ng mga uling, ng mga kawali. Kasali yun. Amen? Sino ditong gustong maging chef? Sino ditong gustong maging mahusay na food engineer? Di ba? Ngayon pa lamang, o maging isang accountant in the future. Sabi ng nanay mo, sige, mag-grocery ka. Ayoko!
Kayo na lang. Kasali po yun sa preparation. Yung inuutosan ka, bumili ng suka sa tindahan. Para ano? Para ma-practice ka, ma-develop ang iyong confidence sa pagharap sa tao. Gusto mong maging isang successful na chef. Inutusan ka ng nanay mong magprito ng itlog. Ayaw mo pa. Takot ka sa tilabsik ng mantika. Ayaw mo yan. Bumili na lang tayo sa food panda mo pa-order. Paano ka magiging isang successful na chef? Kasali yun, yung pagkiskis ng mga uling, ng mga kawali. Kasali yun. Amen? Sino ditong gustong maging chef? Sino ditong gustong maging mahusay na food engineer? Di ba? Ngayon pa lamang, maging isang accountant in the future. Sabi ng nanay mo, sige, mag-grocery ka. Ayoko! Kayo na lang. Kasali po yun sa preparation. Yung inuutosan ka, bumili ng suka sa tindahan. Para ano? Para ma-practice ka, ma-develop ang iyong confidence sa pagharap sa tao. Yung ikaw ay maglaba ng iyong mga sinusuot, huwag na ating ipawashing na lang dyan. Marami naman ngayon dyan. Doon, tinuturuan ka, yung patience mo ang dinidevelop doon. Piniprepare. Kaya, maganda nga yung akala ko parang maganda pakinggan. Pag ako'y naging maunat, masagana ang aking buhay, yung lahat ng hirap ko, hindi ko ipaparanas kahit katiting sa aking mga anak. Parang napakaganda, napakamakata. Pero ang totoo noon, parang mapagmahal na magulang, pero ang totoo, hindi talaga totoong mapagmahal. Ang totoo noon, ninanakawan mo ng kahusayan at karunungan at galing ang iyong anak. Bakit? Tinuturuan mo siyang maging tamad. Kaya kita niyo yung bata pa lang, batak na. Sana, bata pa lang, nagtitinda ng, ako may bata doon na, kaliit pa lang eh. Lagi na lang, kung hindi turon ang tinda, isda, bata pa yun, nagtitinda. Sabi ko, ito, kakang batang ito, nakikita ko na ang future. Magtitinda, magiging mahusay siyang entrepreneur at successful siyang negosyante. Aba, ay ang laki ng tubo eh. Binibili ko naman. Hindi ko sinasabihan, ay, nako bakit ganyan? Bakit? Gusto kong ma-develop sa kanya lalo yung kanyang gift na yun, na sa pagtitinda. Kita mo naman yung iba'y nanghihingi. Pastor, may piso kayo dyan? Pastor, sabi ko, mamulot ka ng mga bote at bakal, bibilhin ko sa iyo para magkapera ka. Pero manghihingi ka tapos ibibigay. Kaya, alam nyo, kung ano yung ginagawa ninyo ngayon, yan ang magdidetermine kung ano ka in the future. Sabihin mo sa akin kung ano ang mga pinagkakaabalahan mo sa maghapon. At sasabihin ko sa iyo kung anong magiging ikaw in the future. Pag ikaw ay basa ng mga books, ikaw ay aral ng aral, I will tell you who you will become in the future. Pero pag ngayon, patambay-tambay lang, di yan, pa-boyfriend, bata pa'y marami ng mga crush, I am telling, sasabihin ko rin sa iyo. Pero ngayon, talagang lagi kang, sa school ay talagang ikaw ay busy, talagang gagawa ng assignment. Sa bahay, nakikita kang kay gumagawa ng mga ginagawa sa school. Sasabihin ako, may future itong batang ito. Di ba? So, ano ang kailangan? Ihanda mo ang iyong kamay. Saan? Yan ay yung ine-exercise ka, pinapractice ka sa pagtatrabaho, sa paggawa, sa pagkilos. Do the work, take action, be diligent, be faithful in small things. Pinamalengke ka ng iyong ina, binigyan ka ng 100. Naiwala mo yung 100, umuwi ka sa bahay, iiyak-iyak, at hindi ka nakabili. Paano kung pahawakin ka ng 1,000,000? Paano na? Yung 100 na iwala mo. Paano na yung 1,000,000 pang mahawakan mo? Naku, mas makapal yun. Di ba? Hindi mo alam kung gagawin. Kaya lahat ng ipinapahawak sa atin, yan man ay pera, yan man ay mga gawain, yan man ay mga responsibilidad, practice lang yan. Kayo, mga akala ninyo, parang wala lang. Yung dito sa church, pinatatayo kayo, pinagsasalita kayo, pinaglilid kayo ng song, pinaglilid kayo ng prayer, humahayo kayo, sumasama kayo sa gawain. Akala nyo wala lang? Hindi.
that is a preparation. We are developing you, forming you, para sa pagharap ninyo sa inyong trabaho, hindi kayo parang mahiyain, parang basansisiw, na parang laging mamamalimos kayo. Meron kang confidence. Naalala ko yung iba po, dahil naglilid na sila ng mga small group, tuwang-tuwa sa kanila ang kanilang mga teacher, ang gagaling po nilang sumagot. Ang gagaling nilang mag-lead sa school. Bakit? Na-train sila sa church paano mag-handle ng mag-lead ng tao, paano magharap sa unahan, sa different people. Kaya yung lahat ng yan is just a preparation. Preparation lang yan sa iyong pagharap, sa iyong tagumpay in the future. Kaya kung ikaw ay nangangarap na maging matagumpay sa hinaharap, sabihin mo sa iyong katabi, mag-umpisa ka ng magsanay ngayon. Because success is not an accident. It is the result of a preparation. We need a serious preparation. Yung mga athlete, sila ay nagiging matagumpay. Pinaghahandaan nila. Ang mga basketball player, may preparation. Yung mga, even yung pagtugon sa calamity, successfully, is just a result of preparation. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, your success is on the way. Get ready. Sabihin mo sa iyong katabi, get ready! So, kapag sinabing prepare your mind, ibig sabihin niyan ay kinakailangan learn ahead. Kapag sinabi natin prepare your heart, ibig sabihin develop your character. Kapag sinabi natin prepare your hand, it means practice diligence. Amen? So, kung ngayon pa lamang, inuutusan ka ng nanay mong maglaba ng sarili mong damit, umaangal ka pa, paano ka pa maglilid ng kumpanya? mas mahirap yun. Oh, pag ikaw ay magiging manager na ng bangko, ay mas lalong mahirap yun. Kaya mag-practice ka muna ngayon sa paglalaba, paghuhugas ng plato, paglilinis ng inyong bahay, tumulong sa pamilya. Amen? Practice lang yan sa tagumpay. At isama mo na rin ang paglilinis ng CR. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-practice na tayo! Para pag dumating ang tagumpay, masusustain ang tagumpay. Hindi nawawala ang tagumpay. Bakit? Kasi you are ready and you are capable to handle it. Amen? Let us pray. Father, thank you so much for your word today. Make ourselves ready, Panginoon. Gusto po namin na yung tagumpay ay maging natural sa amin, Lord. Maging organic. Hindi namin dinaya ang tagumpay. Hindi namin ito tinapalta pa lang para magmukha kaming matagumpay. Kundi, Lord, dahil kami ay nakapokus sa pagde-develop ng aming sarili, pag-i-improve ng aming buhay, at pagsasanay ng skill, Lord, naniniwala kami, God, that success, real success, will flow to us naturally. Promotion will also come to us naturally. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 20-29, yung mga mahuhusay magtrabaho, hindi sila pangkaraniwan. Sila'y magtatrabaho sa opisina ng hari. I am telling you, kapag ikaw ay ready and prepared, God will promote you. Yes, Lord, i-bless mo po ang mga JA1 people, pati ang mga kabataang nandirito. Lord, hindi mahalaga kung ano ang kanilang katayuan sa buhay ngayong oras na ito. Ang mahalaga, naghahanda sila para sa kanilang hinaharap. I believe all of us here will become a true successful man and woman of God. They will bring a highest glory to the name of our God. Pagtagumpayin mo po kami para sa inyong ikakapuri at ikakarangal. Maraming salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And